mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit natin sa nakaraan ng ating khutbah ang tungkol sa panginginsulto o pangungutya sa mga sinasamba ng mga hindi mananampalataya, sa mga sinasamba ng mga musyrik, mga nagtatambal sa Allah, mga sinasamba ng mga hindi mga Muslim, katulad ng mga rebulto, larawan, imahin, o anumang bagay na kanilang mga sinasamba na iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan ay nabanggit natin na ang aral sa ating pananampalatayang Islam ay huwag natin insultuhin, huwag natin kutyain, huwag natin murahin ang kanilang mga sinasamba na iba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anumang dahilan, kahit na sabihin pa natin na mayroong may dudulot na kabutihan, kaya ginagawa na insultuhin, kutyain o kaya ay murahin ang kanilang mga sinasamba, kahit na may dudulot pa na kabutihan, katulad ng ang hangad ay para mag-Muslim o may mga mag-Muslim, pero hindi rin tamang pamamaraan na insultuhin o kutyain o murahin ang kanilang mga sinasamba. Ang pamamaraan sa da'wa ay ang tinatawag na hikmah, itinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hikmah, ibig sabihin ay sa pamamagitan ng tinatawag na karunungan at mainam na pangangaral o pagbibigay ng advice. Kapag nagda'wa ka at ang pamamaraan mo ay panginginsulto, pangungutya, pagmumura sa mga sinasamba ng hindi mga Muslim na dinadawahan mo, ay gumawa ka ng sarili mong pamamaraan. Hindi ka sumunod sa pamamaraan ng pagdada'wa na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng hikmah, karunungan, wisdom, at sa pamamagitan ng tinatawag na mau'izatil hasana, higit na mainam na pangangaral o pananalita, pagbibigay ng advice sa kapwa. Isang hadith, mga kapatid, na hadith ni Aisha, kalugdan siya ng Allah. An Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi maradihi alladhi lam yaqum minhu, ay alladhi mata fihi, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Muttafaqun alayh. Ang hadith na ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay unawain natin mabuti, kasi baka maging dahilan na ang mga tao ay gagawin naman nilang sandata o pangangatuwiran para mangutya, manginsulto, magmura sa kanilang kapwa na hindi mga nananampalataya sa pananampalatayang Islam. Ayon kaya siya, kalugdan siya ng Allah, kanyang sinabi, katotohanan na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ay sinabi niya sa panahon na siya ay nagkasakit. Sa araw na yaon ay hindi na niya kayang tumayo sa kanyang pagkasakit. Yun na ang panahon ng kanyang pagkasakit na kung saan ay binawian na siya ng buhay. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara, isinumpa ng Allah ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Kapag mabasa mo ang hadith na ito, baka mamaya ito na, pwede na ito gamitin. Kasi ganyan naman, pagkakulang ka sa pananampalataya o kaya ikulang ka ng kaalaman, malawak na pag-unawa ng kaalaman sa Islam, ay kung ano yung mabasa mo ay basta iano mo lang doon sa gusto mong sabihin. Parang gagamitin mo ang mga verse, gagamitin mo yung mga hadith ng propeta, samantala hindi mo nauunawaan ang paliwanag ng mga talata o kay mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isinumpa ng Allah ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Anong kahulugan ng sumpa?
malayo sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tingnan nyo kung bakit sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La'an Allahu al-Yahuda wan Nasara, isinumpa ng Allah ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano. Kung bakit? Anong dahilan? Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Kasi itinuring nila ang mga libingan ng kanilang mga propeta bilang masjid. Bilang mga masjid. Anong ibig sabihin? Nagsusujud sila doon sa libingan. Nagdarasal sila doon sa libingan. Mayroon ka pang makita na nagdarasal at doon humaharap sa libingan. Mayroon kang makita na doon na mismo gagawa ng bahay dasalan, doon mismo sa libingan ng kanilang propeta. At mayroon ka pang makita na sinasamba na mismo yung propeta. Sinasamba na mismo yung propeta. La'anallahu al-Yahuda wan Nasara. Isinumpa ng Allah ang mga Hudyo at ang mga Kristiyano dahil itinuring nila ang mga libingan ng kanilang mga propeta bilang mga masjid o kaya ay bahay dasalan. O kaya ay sinasamba nila ang libingan ng kanilang mga propeta. O sinasamba nila ang mga propeta. Bakit nasabi ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tingnan ninyo sa umpisa ng hadith na yun, na naisalay sa ni Aisha. Sabi ni Aisha, katotohanan na ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya fi maradihi, sa kanyang pagkasakit, alladhi lam yakum minhu, na hindi na siya makakatayo. Sa ibang salaysay, alladhi mata fihi, at doon na siya namatay sa panahon ng kanyang pagkasakit. Ano ang wisdom? Wisdom na makukuha natin dito sa pagsasalay si Aisha, kalugdan siya ng Allah sa pangyayari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para bagang alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay babawian na siya ng buhay. At natatakot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag binawian siya ng buhay ay gagawin ng mga tao na katulad ng ginagawa ng mga tao noong unang panahon sa kanilang mga propeta. Natatakot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung ang mga tao noong unang panahon ay itinuring nila ang mga libingan ng kanilang mga propeta bilang masjid, sumasamba sila doon sa libingan ng kanilang propeta, o kaya sumasamba sila doon, sila mismo gagawin nilang qibla ang libingan ng propeta, o kaya mismo ang sasambay nilang propeta. Yan ang kinatatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang hikmah doon, ang hikmah, ang wisdom, ang karunungan ay huwag na huwag ituring si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humigit pa sa pagiging propeta. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Mapapansin ninyo kapag nag-umrah kayo, pag pumasok kayo sa Masjidin Nabawi, pag dumaan kayo doon sa libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paghawak mo lang doon, ipapaluin ka na ng mga pulis doon, mga taga-bantay doon. Lalo na kung magdasal ka o doon ka na magharap. Advance ang hikmah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil dyan ay ibig sabihin hindi pwede gayahin ang ginawa ng mga tao noong unang panahon, na kung saan ay itinuturing nila ang kanilang mga propeta, na kung saan ang mga libingan nila ay doon sila sumasamba, doon sila humaharap, hanggat sa ang iba nga ay itinuring nila ang kanilang propeta bilang Diyos o kaya ay sinasamba nila. Katulad ng nangyayari sa ating mga kapatid na hindi mga Muslim o mga Kristiyano, na sinasamba nila si Jesus sa mga kanyang kapayapaan, na si Jesus daw ay Diyos o kaya ay Diyos na nagkatawang tao. Napakasamang tao ang hindi maniwala sa muling pagkabuhay. Kahit ano pang sabihin niya, kahit na sabihin niya na siya ay Muslim, kahit na sabihin niya na siya ay naniniwala sa kaisa ng Allah, kung hindi maniwala sa kabilang buhay, hindi maniwala sa paraiso, hindi maniwala lalong-lalo na sa impyerno, ay ibig sabihin ang tao na yan ay hindi Muslim. Ang tao na yan ay hindi Muslim. Kasi yan ang katangian ng mga tao na hindi mga Muslim,
tumatanggi sila sa tinatawag na muling pagkabuhay. Za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Inaakala ng mga hindi mananampalataya, an la yub'athu, na sila ay hindi na bubuhayin muli. Sila ay hindi na mabubuhay muli. Hindi na magkakaroon ng paghahatol o pagsisiyasat. Qul bala wa rabbi latub'athunna. Sabihin mo, O Muhammad, bala, hindi mangyayari yun. Hindi mangyayari ang katulad ng kanilang pag-aakala na wala ng muling pagkabuhay, wala ng paghahatol, wala ng pagsisiyasat. Qul bala wa rabbi, wa rabbi, sumpa man sa Allah. Sabihin mo, Muhammad, sumpa man sa aking Panginoon, latub'athunna, katiyakan na sila ay bubuhayin muli. Thumma latunabba'unna, sila ay tiyak na bubuhayin muli pagkatapos ay sila ay babanggitin sa kanila ang kanilang mga ginawa. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum, ano man ang inyong mga ginawa dito sa mundo. Wa dhalika 'ala Allah yasir. At ito, ang pagkabuhay muli sa mga tao ay magaan na magaan lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Simple lang. Hindi mahirap. Kasi baka akala natin mahirap na. Paano na yung tao magnas na gagawin ng abo? Paano na yung tao susunugin na, itatapon na sa dagat? Magaan lang sa Allah. Wa dhalika 'ala Allahi yasir. Wala kang takas kahit anong gawin mo sa katawan mo. Kahit anong gawin ng iyong kamag-anak, mga tao sa katawan mo, wala kang takas. Pagdating sa kabilang buhay, ay bubuhayin ka pa rin muli. Thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Babanggitin sa inyo kung ano man ang inyong mga ginawa dito sa mundo. Mayroong pagsisiyasat, mayroong paghahatol, mayroong kaparusahan, mayroong gantimpala. Wa dhalika 'ala Allah yasir. Ang pagkabuhay muli sa mga tao, magaan lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba ninyo annama khalaqnakum abatha, na ginawa lamang namin kayo bilang abasa? Ibig sabihin ng abasa ay bilang paglalaro, walang hikmah, walang kasad ang paglikha, walang purpose ang paglikha. Inaakala ba ninyo na walang purpose ang paglikha sa inyo? Bilang paglalaro lamang, wala lang? Dito lang sa mundo, pag namatay, wala na? Hindi. Kasi babalik pa rin tayo sa kabilang buhay. Lahat tayo ay babalik sa kabilang buhay. Wa annakum ilayna turja'un. Katotohanan na kayo sa amin ay babalik. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paraiso para sa mga taong mga mananampalataya at gumawa ng mga kabutihan. Lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala ng impyerno para sa mga taong mga masasama o kaya ay mga hindi mananampalataya na gumawa ng kasamaan. Kasi ang paglikha sa atin ng Allah dito sa mundo ay hindi paglalaro lamang. Ito ay mayroong purpose. Mayroong purpose, mayroong hikmah ang Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.